Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Hold the Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang tanghali mga hapon mga kababayan. Ito po inyong lingkod, Jake Ortiz, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air, at kasama natin ngayon si Dr. R. Magandang hapon, Dr. R. Magandang hapon, Dr. J. Magandang hapon po sa aming mga tagapakinig. Na po, pagsama-sama po ulit tayo sa isang mainit na hapon na may mainit na talakayan, no? Tungkol po sa iba't ibang issues na nakikita natin, Dr. J, no? Dr. J, wag mo kong mainis-inis, baka mag-walkout ako. Sa sobrang init talaga ngayon, hanip talaga ang init. Nakadalawang ligo na ako, kaya siguro mataas ang babayaran natin ng tubig, ano? Alam mo, yung naglalaro ka ng basketball, pag natatalo ka, at sabi mo, oy, ang referee, kampi doon sa kabila, ano ginagawa mo? Aba, nag-walkout ako. Ganyan ang nangyari. Kasi ang nag-walk out, madalas yung natatalo. Yun lang eh. Pag natatalo ka, para ma-erase yung panalo ng iyong kalaban, mag-walk out ka. Kasi pagka sa argumento, ay hindi mo na kaya, at legalidad, hindi na kaya, ang solusyon, walk out. Ganyan ang mga bata ng 11, 11. Pero ang isa doon sobrang tanda na, si Otets, matanda na. Si Pinks, matanda na rin yun. Pero ang kanilang solusyon, pagka sila ay natatalo sa argumento, walk out. Ayun, Dr. Parang yung akala ko mahabol sa Mayo. Ano bang Mayo? Flores de Mayo marcha, palabas. Imagine mo kaya na nakasuot ng gown si Otets at saka si Pinks. Nagpo-Flores de Mayo. Mayroong corona na bulaklak sa ulo. Imagine mo si Otets. So, ano ginawa nila? Dahil sila ay nag-uusap doon sa katulad ng request ni De Lima, Senator De Lima dati, na kung pwede siya mag-participate online. At pumayag sila, di ba? Ngayon... Dr. J, naalala ko yan. Parang 2021 yan, Dr. J. Tama ba? So, 2021. Nung nakakulong si De Lima, nakasalukuyang senador din siya. So, nag-request siya, sumulat siya sa Senate President at the time, na kung pwede siya participate sa deliberation sa mga activities ng Senado online. At mukhang pabor naman ang mga kasama niya dati, ano? Ngayon, iba na ang nangyari kasi sabi nga, pagtalo, ang solusyon, walk out. Pagka Dr. R,
pagka tinambakan ka na, tinambakan ka na sa larong basketball o kahit anong laro, ang solusyon mo para hindi matuloy ang kwan, mag-walkout. So default mo sila. Yun lang eh. So mas maganda yan. Pag nag-convene ngayon ang Senate na paglilitis sa kay Sara Duterte, kung wala sila, di ayos, i-dismiss ka agad yung kaso ni Sara Duterte. Total, wala naman sila eh. Oh. Gawin na nila. Gawin na nilang permanente. Huwag na sila bumalik sa Senado, Dr. Rar. Ay, alam mo, Dr. Nabalikan ko yung nasabi mo. Nagpipidback pa ako, wala naman, no? Wala namang feedback. Wala naman, parang may hugong lang na kaunti. Siguro ang hugong yan, baka wina-wire tap ka ng mga minority. Kahapon nakita ko si Senator Kiko. Kiko Pangilinan, o yung kaibigan ni Pong, no? Okay, No? Tapos si Senator Pings Lacson, no? Pati si Senator Ontiveros. Naalala ko, Dr. G, noong 2021 yata yun, no? Parang nag-file sila ng petisyon o ng motion dyan sa Senado na payagan itong si dating senador ng kongresista si Laila de Lima, no? No? Na kasi parang makaboto yata siya sa online voting, kasama na yun. So ngayon, kasama. no, dati nakakulong itong si Si Laila. Laila de Lima. Hindi ako nagkakamali. So ngayon, parang kung titignan mo, no, sa aking opinion, ito yung opinion lamang po namin. Hindi po namin sinasabi na ito ay facts, no? Hindi naman tayo mahilig sa facts, di ba? Di ba? Itong aming opinion. Parang doble kara sila. Diba? Talaga. Yun, para lang po silang doble kara. Ito yung opinion lamang po namin. Bawal po ang balat sibuyas din. Kasi sila na po mismo dati pinayagan po nila dahil sa pagbayad nila dahil nag-file po sila ng motion o petisyon o kung ano man ang tawag yan. Alam mo naman, hindi tayo mga senador, malapit pa lang tayo maging senador. Resolution. Resolution. Nag-file sila ng resolution doon sa particular na pagkakataong yun. Napayagan ang online. So anong kaibahan nito, Dr. J? Doon sa motion na payagan yung mga hindi nung wala doon sa sesyon na makaboto o makapag-participate sa sesyon, lalong-lalo na sa plenaryo, Dr. J. Ano bang kaibahan nito sa tingin mo? Alam mo, ako nung nagpetisyon yan si De Lima, si Laila de Lima, at binuto ko yan, talagang binuto ko yan dahil nung panahon na yan, medyo hanga ako sa kay Laila de Lima dahil sa trabaho niya dati sa DOJ, medyo andun ang paghanga natin. Ang rason diyan, isang rason diyan, binabayaran natin yan kahit nakakulong yan. Mayroong bayad ang taong bayan, mayroong malaki ang bayad at may sweldo pa rin at nami-maintain pa rin yung office niya, may mga staff siya. So ngayon, para na mapakinabangan natin at ito'y 21st century na, Dr. R, na yun naman ay yung pag-unlad ng teknolohiya, pwede naman. Wala akong tutol doon dati sa kay De Lima. At kahit na, di ba, nagkaroon ng COVID, ganyan din naman ang ginawa nila. Nag-online naman sila lahat ang Congress at saka ang Senado, nag-online sa kanilang mga trabaho. Hindi naman natigil ang trabaho at hindi naman nabawasan ang kanilang efficiency nang nag-online sila. So ako, wala tayong masasabi. Kaya lang ito,
Galaw politika yan lahat, Dr. R. Tandaan natin yan. Ayan ay galaw politika at galaw ng mga pikon at mga isip 5 years old na mga bata. Ayun ang problema dyan, Dr. J. Diba? Kasi ang naging summation sa dulo, no? Ang naging parang nangyari doon sa pagdidebate tungkol dyan sa pagpayag sa mga pagsali sa mga sesyon na gawin online, no? Pagpayag dyan. Nag-walk out. Walk out. Para kumbaga mga hindi ko lang po no, alam mo Dr. J, no, kung ikaw nag-walk out sa basketball, nabanggit mo na nga yung basketball. Pero alam mo sa totoo lang, no, dati nagba-basketball tayo, no, lalo na dyan sa Rotary Club, no. Nakakatagpo pa tayo. Ngayon, tingin ko, ikaw hindi ka na makakatagpo. Pero babalik ako, no, yung nag-walk out, Dr. J, nag-walk out ka lang kung ikaw ay isang pikon. At hindi lang pikon. Pag nahalata mo na natalo ka, gagawa ka ng lahat ng paraan. Akusahan mo yung table officials, akusahan mo yung referee na may kinikilingan. Lalo na kung pikon ka, ayaw mo magpatalo. Ayaw mong lumabas ang katotohanan, natalo ka. Yun ang nangyayari din sa Senado eh. Alam nila natalo sila. Kaya ang the best solution nila is walk out. Pare, labas tayo. Eh di, huwag na sila bumalik, mag-file na sila ng resignation. To the people of the Philippines, we are there today we are filing our irrevocable resignation from this as a senator of the Republic of the Philippines. Mag-file na sila. I-address nila sa taong bayan. Para talagang wala na. Wala na sila. Parang sinasabi mo, Dr. ang equivalent nito ay para lang itong teatro, no? Teatro. Para lang nilang ginawang teatro. So parang ito isang political theater, no? Itong ginawa nilang walkout. Dahil na nga 'di ba? Hindi naman talaga kung ikay nagwo-walk out, Dr. J, 'di ba? Katulad na ngayon sinabi mo sa basketball, patatalo ka na. Katulad diyan sa Senado. Hindi naman ang tingin ko diyan, hindi na prinsipyo ang dahilan ng pag-walk nila, 'di ba? Ang dahilan nila ay political. 'Yun, no? Doon talaga bullseye. Tingin ko political na lang ang dahilan nila. Ang dahilan talaga gusto nila guluhin ang Senado ko. Guluhin kasi may mga agenda sila eh. Katulad nga nung, di ba, nung lumabas yung CONAS, dinideny nila. Pero may nagsasabi na nag-meeting talaga sila doon sa Okada. Kasama yung si Otich at yung ibang mga kwan, andon yung Speaker of the House. Ang pinag-uusapan nila, CONAS, akala nila ganun maguguyo ng taong bayan sa CONAS, ano? Bakit naman nila pag-uusapan yung asshole na congressman, Dr. J? Kasi yung congressman asshole? Yung CONAS kasi, yun ang paraan nila para mapigilan si Sara Duterte na magiging presidente sa 2028. Pero hindi siguro naisip nitong mga ito na hindi ganun kadali ang CONAS. Pagka nag-CONAS ka, ang daming balitaktakan yan, baka abutin ng 1 taon bago nila mabuo. Kahit i-fast track nila, pero dadaan pa rin yan sa referendum. At kung hindi yan papayagan ng taong bayan, at no ang isagot sa kanila, wala yan, magbalik din sila sa square one. May magandang balita yan, Dr. J, no? Dahil ikaw napapaliwanag mo ng maigi ang kanilang yung ang pagkahihinatnan ng maaaring magkaroon nga ng CONAS, di ba? Pero ang nakakatuwa dyan, dadaan pa pala ng referendum yan. At sigurado, Dr. J, no? Hindi papayagan niya ng taong bayan, no? Sa tingin mo ba, no? Ang nangyari, isang katutak na pagnanakaw sa pera ng bayan, sa pera ng mga taong bayan. Ipapayagan pa ba nila umaba pa
ang pagdurusa, diba, ng mga Pilipino. Diba? Parang ikaw, diba? Depende kasi mape-pressure o mape-pressure. Pressure pala, no? Diba? Dalawang bagay lang yan. Isang bagay lang pala yan. Pressure. Magkakaroon ng pressure sa mamamayan. Papayag pa ba sila? Diba? Ang salient point ng kanilang pinag-uusapan, term extension. Hindi naman nila pinag-uusapan yung mahalaga na mga bagay sa konstitusyon na kailangan baguhin o iaminda. Marami talagang dapat baguhin. Pero ang pinag-usapan nila sa Okada, term extension Kung paano mapahaba ang termino nitong mga nakaupo ng mga politiko. Para naman mapahaba pa rin, hindi lahat yung pagnanakaw na ginagawa nila sa taong bayan. Ganun lang yun Yan, So ngayon, tama ka dyan. Ngayon, ang hindi nila masyadong naisip na ang pagbalangkas ng konstitusyon, hindi yan pwede na magmi-meeting sila ngayon, bukas okay na. Dahil yan ay maraming gagawin lalo na kung hindi ka abogado. Kasi natandaan ko nung panahon ni Pangulong Marcos Sr., nung ginawa yung 1973 Constitution, nagkaroon ng Constitutional Convention. At inabot ng hindi ko nagkakamali, may higit sa 6 na buwan yung pagbabalangkas ng konstitusyon na yan. At yan ay pinagbutuhan pa. Natandaan ko, bumuto ako sa referendum na yan. Nagkaroon ng nationwide referendum para pagtibayin at bumapayag ang taong bayan sa bagong konstitusyon. Teka lang, Ang sinasabi mo ba, kahit itong tawagan nila nitong CONAS, parehas rin ang proseso? Parehas din. Kasi hindi naman pwede yan nakadikahon ng maraming magagawa ng mga debate dyan. Kasi napakahalaga ng pag-usapan ang konstitusyon dahil yun ang ating basic law of the land. At yun ang yun ang pinakamahalaga sa isang bansa, ang konstitusyon. Hindi pwedeng gawin mo yan nag-meeting kayo ngayon and sa next week meron na kayong ginawa na konstitusyon. Hindi pwede yan. Pag-uusapan maigi yan. Dr. J, kasi nakikita ko dito, dahil nga siguro na-expose itong tinatawag nilang CONAS, CONTERAS, itong CONAS. Alam mo, tingin ko ngayon, ang pinag-uusapan na diyan sa Senado ay yung control ang boto, laban kay Vice President Sara Duterte, Dr. J, lalo na pag nag-convene na itong impeachment court, tingin ko yan ang mga kanila ngayong tinatarget, kailangan makontrol natin ang boto kasi isipin mo nga naman kung papayagan nila na online, makakaboto lahat. At sigurado, Dr. J, aking opinion lamang, I'm sure you share the same opinion, na wala silang makukuhang 16 na boto. Di ba, ang problema na nga, lalabing isa na lang, nag-walk out pa. Isipin mo, di ba? Ayong labing isa dyan. Ko lang, kasi ako naiinis ako di ba? Kasi ikaw, ako, at yung mga ating mga tagapakinig, yung mga binabayad natin sa buwis na yung parte niyan, napupunta dun sa mga pinapasahod diyan sa mga congressman at mga senador natin. Tama ba? O di ba? Kung tama. Ibig sabihin, sino ang pinaka-apektado sa kanilang pag-walk out? O hindi ba tayo? Hindi taong bayan. O, di ibig sabihin, sinayang nila yung pera natin kahapon nung nag-walk out sila. Pero ako naman, nag-walk out kayo na mga 11 na senador, magigiting na senador. Magigiting magigiting tingin nyo magigiting kayo. Matatapang daw, nabasa ko pa, matatapang na senador. Hindi kayo matapang. Kayo po ay ituloy nyo na, mag-resign na kayo para talagang
matutuwa ang taong bayan pag wala na kayo. Di ba nanawagan itong si Sulita Monsod? Yung matanda na ekonomista, nanawagan siya na dapat daw ang majority mag-resign. Ito panawagan natin ngayon. Ay dapat mag-resign na rin yung nag-walk out, Dr. R. Sa totoo lang, Dr. J, kasi parang double standards na ito, di ba? Noong 2021, sabi ni Mr. Kiko Pangilinan, karapatan ni Delima ang remote participation. No? Tama. Yan. That's correct. Ngayon, ang 2026, parang may travesty of rules na. Yun na, dahil yung online voting na yan, yun na daw, may travesty of rules. Ano ba talaga, Senator Kiko Pangilinan, di ba? Ang tawag namin... Teka lang, hindi ko papayagan ito. Ibig sabihin ho ba, ibang treatment nyo, no? Iba ang treatment nyo, depende ho sa kulay ng inyong politika. Yun ang aming gustong itanong sa inyo. Alam mo, sa amin, sa mga Ilonggo, ang tawag namin dyan sa mga ganyang tao, dati, payag siya. Ngayon, hindi siya payag. Hukas ulo. Ang ibig sabihin yan, hindi naman sira ulo. Pero hukas, nagpapalit siya ng ulo. Abnormal yung ganyan. Abnormal. Ang nasa isip mo, yung pabor lang sa'yo. So, where is the fairness? Nasaan yung parehas? Hindi ka marunong mag-ano ng parehas tama ka, si Kiko Pangilinan, palitan niya na ulo niya. Kasi tuwing makita ko si Kiko, talagang may naalaala ko pelikula na paborito ko nung maliit pa ako Ano yun, Dr. J? Si King Kong. Pero alam mo, sa totoo lang, Dr. J, di ba? Nasabi nila, bato daw, nagtatago. Ito'y, mapag-usapan lang natin. Nagtatago daw si Bato dahil may ICC warrant. Di ba? Pero sa totoo lang, nagtatago si Bato. Pero hindi siya nag-walk out. Kayo. Di ba? Di ba? Kayo, minorya ang nag-walk out. Di ba? Di ba? Kayo ang tumakbo. O kayo yung umiwas sa debate. Di ba? Hindi yung si Senator Bato. Kayo ang umiwas sa debate. Di ba? So, kayo ang umiwas sa plenaryo. Di ba? So, sino ngayon ang tunay na duwag? Si Senator Bato ba? O yung nag-walk out? Di ba? Gusto ko lamang po itanong. Gusto ko, naglalaro ito sa isip ko. Sino, sa ating mga tagapakinig, sino ho tingin nyo ang tunay na duwag? Di ba ho? Oo, tama. At alam mo, yung kay issue kay Bato, maraming magagaling na abogado na parang naging gago. Masasabihin ko na naging ugag, ng mga abogado. Kasi binibend the law nila. Ang kanilang mga argumento, pabor sa kanila. Sa kanilang mga arguments, na ang ICC daw ay valid sa Pilipinas. Pero maliwanag ang ating konstitusyon na ang valid warrant sa Pilipinas, yung issue ng mga husgado sa Pilipinas. Ngayon, ito, si Bato, sino naghahanap kay General Bato ngayon? Sino naghahanap? Di ba PNP? Dr. R? Tama. Okay. PNP ngayon. Ito i-intriga natin ng kaunti. Paano ngayon kung alam ng mga sundalo, ang mga PNP na yan, kung nasaan si Bato? Nako, hindi ko alam. Kung alam nila, hindi dapat hinahuli na nila. Hindi ka nila alam nila kaya hindi nila hinuhuli. Kaya kung saan sila nagpupunta. Kung kanino-kaninong bahay sila naghahalugog. Pero alam nila kung nasaan si Bato, doon tayo. Alam nila kung nasaan si Bato Pero alam mo, yun na nga dyan ang naig ngayon, yung justice. Kasi itong mga pulis natin at itong ibang mga law enforcement natin, alam nila na mali ang utos sa kanila. Wala silang magagawa, sinusunod lang nila. Hanapin nyo. Alam nila na hindi legal, hindi valid ang warrant ng ICC. At pag hinarap yan
yan ay dispalinghado na warrant, hindi yan valid sa Pilipinas. So ganun lang yan Dr. R. Alam mo, Dr. J, no, meron akong nabasa. No? Meron akong nabasa. Hindi ko alam kung ito'y talagang diretsuhang sinabi, no, ng ating isa sa ating mga justices, Dr. J, no, na tungkol kay Bato, di ba? Hindi ko lang alam kung kayang mailagay ni ating technician dyan sa stasyon itong biglatong ito. Pero babasahin ko na rin, no? Ang sabi, Dr. J, ni Justice Amy Lazaro Javier, to allow the executive to effectuate, no, an arrest and surrender while these questions remain unresolved is to permit the irreversible to occur before the lawful can be determined. Aba, di ba? Napakabigat. Totoo kasi Napakabigat yung sinabi ni Justice Javier. Totoo, di ba, Dr. J? Di ba? kasi irreversible yan in the sense na alam nyo, yung pag dinala mo na sa dahig si Bato, pinuli nyo, dinala sa dahig. Ang ibig sabihin yan, hindi na marireverse. Nasabi natin mapauwi, nasabi na unlawful arrest. Kasi ang ating husgado sa Pilipinas, wala tayong power pag nasa ICC na. Kaya ang ginawa nga ni Putin at kahit itong si Trump, si President Trump ng Amerika, galit na galit siya sa ICC. Lahat na nga nasa ICC hindi makapunta, hindi makatapak sa Amerika. At ganun din naman ang Russia, galit na galit sa ICC na nag-issue nga sila ng warrant sa lahat ng judge at ayong mga prosecutor ng International Criminal Court. At hindi nire-recognize ng maraming bansa ngayon ang ICC. So ganyan ngayon ang pangyayari na nag-issue pa ng edict itong si Kwan ngayon, si Putin, na lahat ng Russian na nakukulong sa kanila sa ibang bansa, i-rescue nila ng kanilang kung paanong paraan nila gagawin, pero i-rescue nila. So, hindi ako magtataka na darating ang panahon, lahat itong mga nasa ICC na ito, matutumba ito. It's either ang CIA niyan o yung FSB ng Russia ang gagawa. Pero wala nga silang tiwala sa ICC. Naku, Dr. J, tama. Mabalik ako yung sinabi mo. Tama, hindi mo na mai-reverse. No? Pag isinagay mo yan sa aeroplano, si General Bato, babay forever na siya. Wala na. Wala na. Di ba, sinabi nga, alam ko pag mayroon akong narinig, hindi ko alam kung ang kapatid niya ang nagsabi. No? Hindi, wala naman silang pera para dalawin ito si General Bato. Kung sakaling maipadala dito sa dahig, di ba, Dr. J? O, di ba, napakahirap para sa isang Pilipino na madala ka abroad para litisin ka. Kaya naging Pilipino, di ba? Hindi dapat dito ka lilitisin. Anong man yung mga kasalanan, kung marami silang inaso sa iyo, dapat dito ka litisin, di ba? Hindi sa abroad, di ba? Bakit paano mag-a-apply? Baka nga, totoo lang, baka kung si regular one din lang, kung dali mo doon, no? Tapos doon mo litisin, baka hindi nga niya maintindihan, di ba? Bukod naman sa mga English ng salita, meron pa mga diksyon, no? Parang sinasabi nila, itong si Senator Erwin Tulfo, di ba? Meron daw accent, di ba? Meron daw kakaibang accent, di ba, Dr. J, di ba? Pero ang isang nakakalungkot na isipin, di ba? Yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo kahapon, na parang nabanggit niya, na parang lumalabas, may alam siya na meron daw makukulong sa kanilang mga kasamahan. Ngayon, yata, bago matapos ang linggong ito. Di ba? So, ang tanong natin, Dr. J, paano naman nalaman ito ni Senator Erwin Tulfo? Di ba? Baka may bulang kristal siya. Baka may bulang kristal. Dahil kung hindi man, mayroon siyang espiya kung saan man yan, na nasabi niya yan. Alam mo, itong mga ganyan, pambubula lang yan.
para hindi nakakalayo, magpinsang buo sila siguro ni Trillanes eh. Ganun ang ano nila, si Trillanes at saka ito si Erwin Tulfo, baka magpinsang buo yan na hindi lang natin alam. Alam mo, yung mga ganyang mga pagpanadalita na parang maraming alam, nagkukunwari lang yan na may alam. Yun ay ang trabaho ng mga pikon. Sasabihin ka agad, oy, mayroon ka agad. Alam mo, parang palingkira itong si Erwin Tulfo. Ang alam lang niya na yung away mag-asawa. Pero hindi ko alam kung bakit nanalo na senador yan. Ano? Kung ipatulpo kita, ganun lang yan eh. So dapat sa susunod na halalan, mga kababayan, alam nyo na kung sino dapat nyo iboto. At hindi kayo dapat bumuto ng mga tulpo. Okay, Doktor. Dr. J, bago tayo matulpo, no, mag-station break muna tayo. Okay. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras po ay alas 2:30 ng hapon, Mayo 27, 2026. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS.WAD. 1098 kHz sa ating mga talipitan, Dr. R. Tuloy-tuloy tayo sa ating litanya dito po sa DWAD. Na mabalikan ko to si Senator Erwin Tulfo, di ba? Parang dapat nasabi mo na, di alam nyo na kung sino mga dapat, hindi nyo dapat iboto. Hindi ba ako, kung di ako nagkakamali nito, ito ba yung si Senator Erwin Tulfo yung nagsabi ng Bendalo? Tama ba? Ayan Bendalo. Kasi hindi siya abogado eh. Kasi sa kanya, akala niya lahat ng batas pwede mo baliwalain. Kasi ganyan ang Bendalo eh. Pwedeng lusutan. So may palusot. So bakit siya ay legislator? At alam niya na ang batas, pag ginawa yan, pinirmahan ng presidente at yan na naging enacted law, walang pwede bumali diyan kahit presidente ng Pilipinas. Dapat sumunod tayo lahat na mga under sa batas na yan ay sumunod. Walang palusot yan. Si Dr. J, di ba ibig sabihin nito, nalaman na natin, di ba? Narinig na natin itong si Mr. Senator Erwin Tulfo. Ito pala yung si Mr. Bendalo. Kasi pagkakaalala ko nga, siya yung nagsabi. Di ba? Parang merong mga panahon na dapat i-bend yung law. No? So, sa ating mga tagapakinig, no, sinabi po ni Dr. J kanina, alam nyo na ho dapat kung sino mga iboboto nyo sa susunod na eleksyon. Di ba, kayo ho ba, ipapayag mo ba kayo? Na kung hindi lang mo natin sinasabi na ito si Senator Erwin Tulfo, no? Papayag mo ba kayo sa inyong mga binoboto na mayor, congressman, gobernador, senador, bibibend ho nila yung law o babaliin nila ho yung batas, di ba? Ayon sa kanilang kagustuhan, di ba? Kaya nga ho may batas, yan na lamang ho ang nag-hold ng kung ang maaari kong isipin yan ang nag-hold ng disiplina, no, sa ating komunidad, sa ating bansa, di ba? Yan na lamang, kaya tayo stable dahil may batas. Kung may mga tao na magsasabi, hindi lang ang isang senador, hindi lang isang congressman, gobernador, kahit yung barangay tanod ng ICC, hilig ko magbendalo yan. Ipoboto nyo pa ho ba yan sa 2020? Yun ang iwanan namin sa Bendalo. Kasi kami ho ni Dr. hindi namin iboboto. Kung sino man ang magsasabi na maaaring i-bend ang law. Hindi lang yan. Ang isa pa na dapat hindi iboto, itong mga leader na nagkukunwari na para sa taong bayan, yung nag-bend dernis, lumuluhod sa ICC. Yun ang hindi doon dapat iboto. Yung mga leader natin na parang sinasabi pa nila na mas mataas pa ang ICC warrant kaysa konstitusyon natin.
Dahil pag iyon ang sinabi ng isang politiko o isang leader natin na mas mataas ang ICC kaysa sa ating konstitusyon, aba, ay iugag yan, ubog. Ha? Huwag nyo ibuto yan dahil walang nalalaman yan. Kasi walang mas mataas kaysa sa konstitusyon natin sa Pilipinas, Dr. R. Alam mo, Dr. J, matanong mo lang, huwag iboboto, huwag iboboto, huwag iboboto. Kung ikaw ba, Dr. J, kung kandidato itong si Senator Erwin Tulfo bilang pagka-presidente, iboboto mo ba? Sandali lang. Ano bang standing niya sa kwan? Parang wala yata siyang standing. Ay, wag natin, natanong ko lamang. Alam mo, hindi ko iboboto yan kasi pag sinabi mong bendalo, ay wala na, anarkiya na mangyayari sa atin. Dahil sabi ng ating presidente, bendalo. So, magnanakaw siya, kasi nagugutom ako eh. Oh, wala akong trabaho, nagnanakaw ako, so bendalo, hindi pwede kasuhan ng tao. Nang hold up, may pinatay, lahat, anarkiya na. Kasi kung manalo siya na Pangulo ng Pilipinas, bendalo ang kanyang gagawin. Sasabi niya, palusot na lang lahat. Wala na tayong batas yan. So, yan pa lang, sa ganun pa lang, na bendalo, wag na niyong ibuto yan. Wag na po, maawa kayo sa Pilipinas. Sige. Hindi naman yata tatakbo na si Senator Erwin Tulfo bilang pagka-presidente. Sa totoo lang, wala siyang Dr. J. Yun ang aking nakikinita. Diba? Pero pag-usapan na rin natin yung pagka-presidente sa 2028. No? Bakit hindi natin, Dr. J, pag-usapan kung sino-sino ang tingin natin na maaari na manalo. No? Ang tingin ko may pagkapanalo talaga, no? Base daan sa mga standing nila o yung kanina mga accomplishment, di ba? Pero kasi di ba, may katulad na naririnig natin, gusto daw bumoto gusto daw palang bumoto, hindi pala, gusto palang tumakbo si Mr. Antonio Trillanes, isa din yan. Saan? Pagka, ewan ko, tatakbo yata siya sa Senado, pero kung Senado, barangay tanong. may balak yan tumakbo bilang pagka-presidente. Number 2, si Senator Risa Ontiveros. Parang di ba? Pag nakikita ko si Senator Risa, lagi na balikat at talagang parang presidentiable, di ba? Tapos itong isa pa, itong si Mr. John Vic Remulla, gusto rin yata nito, may pangarap din itong tumakbo kasi sinabi nga parang hindi pa daw ready ang Pilipinas sa kanya. Parang hindi ko alam, no? Parang siya ready. Pero ang tao hindi pa yata ready sa kanya. Parang yun yata yung nabanggit niya. Maaari din siguro, no, Dr. J, alam mo naman, ito yung mataas na pangarap, no? Dahil matagal na sa Senado, maaring merong pagkakataon na maaring patakbuhin itong si Senator Tito Soto. Di ba? Baka maaring ito nakasama sa admin state bilang pagkapangulo. Pero huli-huli, ito pa, si Vice President Sara Duterte, dahil siya lang mismo naman nagsabi na natatakbo siya biglang pagkapangulo sa 2020. So, sa tingin mo dyan sa ilan ba yan? 5 o 6? No? Sa tingin mo, ano tingin mo ang kanilang yung pag-asa? Di ba? O yung kanilang maaring numero ng boto, no, sa darating na eleksyon sa 2020. Tingin mo ba, Dr. J, may mga pag-asa kaya itong mga ito? Ganito yan kung si Otets tatakbo at kung sakaling manalo si Otets, Tito Soto, mayroong aid yan nakasama, may NARS at may aid na may bit-bit madalas na adult diaper. Siguro nag-a-adult diaper na itong siya. Dahil pagka ilang taon na si Otets, pagka nasa 78 or almost 80 years old siya. So ngayon, kung yan ay mayroon pang problema sa prostate, hindi ko sinasabi na mayroon siya, pero baka sakali, dahil sa edad na ganyan, natitiyak natin may dalang may suot na adult diaper yan. So mayroon siya kasunod. So ngayon, pag nag-state visit,
nakasunod na agad yung papalit ng adult diaper niya. Anyway, mga kababayan, natatawa lang tayo, no? Pero, alam nyo, itong mga naturan mo, Trillanes, Ontiveros, Tito Soto, John Vic Remulla, ito yung mga matutunog na maaaring tumakbo, ano? At may interest talaga na ibang Aquino. Mananalo ito sila, Dr. R. Ha? Kung ang laro perdigana. Huwag nang maubos, gano'n ba? kung panalo ang talo. So yun. Ngayon, pagka dapat kabahan sila pag nakita nila ang survey. Sa ngayon, hindi ko sinasabi na ito pa rin ang mangyayaring survey pagdating ng 2028. Dahil pagka tinignan nila ang mga survey at nangungulilat ka sa survey, ngayon pa lang na malayo pa ang halalan, 2 years to go, 2 years to go. Aba, mag-ano ka na lang, magtanim ka na lang ng kamuti sa backyard mo. Dahil wala kang kapanapanalo. Dr. J, mabanggit ko lang, no? Kasi kung ako rin naman kay sa dating senador Antonio Trillanes, hindi na ako tatak, no? Alam mo kung bakit. Di ba, nung kandidato siya ulit sa 2022, kung di ako nagkakamali, di ba? Oo. Ang kanyang standing, Dr. J, nung 2022, ito siya yung tumakbong Oo. ay 21, sino ba naman mananalo na maging presidente kung doon pa lang sa pagka-senador, 21 ka na. Diba? Mananalo siya kung ang kukunin na senador simula sa number 13 hanggang sa 22. Pero ito lang nagpapakita na wala talagang pagmamahal na ang taong bayan sa kay Trillanes, kasi nanalo lang yan dati nung panahon ni Gloria. Nanalo lang yan dahil maraming galit kay Gloria Macapagal-Arroyo at nagkaroon ng simpati sa kanya, no? Paano ka naman na ngayon nang nagkodita uli yan, nagkodita na doon po sa hotel dyan sa Makati, sa Oakwood, at saka yung isa, Manila Pen, nang binitbit siya palabas sa sinturira niya ng isang pulis, kitang-kita mo na naihi siya sa pantalon niya, Hindi ko napansin yun, Nakita ko yun, ilang beses ko pinanood, inilabas mga kamakailan yan sa Facebook, Sabi ko, totoo ba ito na naihi sa pantalon niya ng paglabas doon sa... Anyway, wala siyang kapanapanalo. Huwag na lang ho, Mr. Trillanes, maawa ka sa sarili mo. Hindi sa taong bayan, hindi sa sarili mo. Wala kang kapanapanalo. Ngayon, kasi Dr. J, mapuntahan naman natin to si Senator Risa Ontiveros. si Risa naman, Sa standing daw, 2 to 6% lang ito. Di ba? Anong masasabi mo? ang masasabi ko naman dyan, madalas yan magpakyut. Umiikot yan sa buong Pilipinas. Nagpapakyut, akala mo na para siyang artista. Bakit naman yung si Senator Risa? Cute. Marami na kulubot, At doon naman lahat na mapupunta ang tao. Ilang taon na si Risa. Risa Ontiveros. Yan ay taga-Capiz yan, kung hindi ako nagkakamali. Kasi itong mga Ontiveros na ito, taga-Capiz ito. At madalas na umikot ngayon ito. So ngayon, marami naman siyang batas na naging Pero wala siyang karanasan na humawak na katulad ng isang bayan, o isang probinsya na naging gobernador siya. Wala siyang karanasan sa local governance. Hindi katulad ng ibang mga naging presidente natin na dumaan sila sa ibaba hanggang sa marating nila itong kanilang kasalukuyang at saka katulad ni Ferdinand Marcos Sr. Si Ferdinand Marcos Sr. siya ay lawyer. So andun sa kanya na may karanasan siya at angkop talaga
na maging presidente ng Pilipinas ang isang abogado, doktoral. Tama yan. Tingin ko, may puntos ka dyan. Hindi dapat talaga merong alam sa batas at meron ring may experience sa lehiatibo pero legislative. Pero mas maganda, mas marami siyang experience dyan sa local governance. Diyan siya galing, di ba? Pinapalaki mo lang naman, ginagawa mong nationwide. Nationwide. So, parang mas mabuti-buti pa itong sa kaya si Mr. John Vic Remulla sa kanya. Si Oo, si John diba? Vic kasi naging gobernador siya ng Cavite. So mayroon siyang karanasan sa tinatawag na local governance, no? At palakihin mo lang naman yan, sasabihin mo micro itong sa probinsya, macro na ngayon ang buong Pilipinas. Pero almost the same lang naman yan kasi you handle people, you govern. Yung gobernador ka sa Cavite, probinsya lang. Pero pag Pilipinas nang hawak mo, you govern the whole nation. Na kahit nga si Pangulong Marcos ngayon, itong nakaupo na Marcos, mayroong karanasan ito sa local governance. Kaya nung naging Pangulo siya, nag-iba lang ang laki ng kanyang at ang problema naman pagka ikaw ay nasa buong Pilipinas ng hawak mo ay ang quality naman ng iyong mga kabinete, yun ang mahalaga. Pero alam mo, Dr. J, kaya lang, ang problema nga, mas maganda nga itong, mas magaling pa sana itong Secretary John Vic Remulla, isa kay Risa Ontiveros, dahil fourth-term governor pala ito, no? Kaya lang, Dr. J, ang problema, huli siya sa lista. Ayun ang isang problema niya, kasi sa kanya, yung mga pronouncements niya dati, ay marami ang hindi sumasang-ayon sa kanya. Ngayon, pag tinignan natin na may buboto ng 32 milyon sa kay Sara Duterte. At ngayon, ang ginagawa ng ninyo na nasa administrasyon ngayon, pinipersecute nyo si Sara Duterte. Kayong mga nasa Congress na yan, At yung katulad ng iba, na katulad ng DILG, Department of Justice, lalo na NBI, meron daw sila kakaso kay Sara Duterte. So nagiging unpopular ngayon kung sino ang naupo dyan. Pero kung titingnan mo yung itong si John Vic Remulla, mahusay naman ang kanyang yung kanyang accomplishment na nasa siya sa Cavite nung siya ay naging gobernador at naging most friendly province sa Cavite nung panahon na yan. So, maayos naman ang kanyang ang kanyang governance. Kaya lang, yun ang problema niya ngayon. Yung kanyang, wala siyang, sa panahon ngayon, sa panahon ngayon na dominante ang mga pro-Duterte, ay wala silang pag-asa. Unless na magbabago. Hindi naman natin sinasabi na yan ay magpapatuloy hanggang sa 2028. Pero kung ngayon gagawin ng halalan, ay wala silang kapapanalo dyan kay Sara Duterte. At kahit na yung Dr. Har, kahit na yung mga batikan na mga dating mga leader natin, mga senador, kahit na sila Erice na yan, si Congressman Erice, kahit si Senator Dilo, nagsasabi na the person to beat sa 2028 is Sara Duterte. Tingin napakalayo, di ba? Parang sabi ko dito sa aking nababasa. 8-point lead siya doon sa susunod. Di ba? Kung susunod man ay ito pala, napakalimutan natin banggit pala natin, nakalimutan natin si Bang Makino. No? Pero malapit lang siya doon sa rating ni Risa Ontiveros, na 2 to 6%. Kung maaari ito si Bang, merong 3 to 7%. Ang sabi, 8-point lead. So, mas mataas na mataas. No? Hindi. So, over the closest. Hindi ko lang kung sino yung closest. Si Kwan yun, si Lini Robredo yun. Lini Robredo. Si Lini Robredo nagpahayag na hindi talaga siya tatakbo. Kasi alam niya na ang mangyayari na
yung mga survey na yan, at kailangan talaga ng malaking halaga na pera kung ikaw itatakbo. Lalo na kung ikaw ay pumapangalawa lang sa survey, it's an uphill battle, no? Mahirapan ka na lumaban. Sa ngayon, mahirap kalaban si Sara Duterte. Sinasabi ko ngayon, hindi natin alam yan na kung ano mangyari sa 2028, no? Pero sa ngayon, mahirap kalaban si Duterte. Tingin ko nga na Dr. J, sa dami no, sa popularidad no, ngayon sinasabi nga natin lagi no, ilang linggo na sinasabi natin kung mangyayari ang eleksyon ngayon, taob lahat itong gusto na lumaban kay Vice President Sara Duterte, di ba? So, hindi nga natin alam kung ano yung mga darating panahon dahil meron pang parang 2 taon no, na natitira bago uli magkaroon ng eleksyon o maaaring wala na, no? Maaaring kulang na sa 2 taon, no? Pero tingin ko, no, na sa totoo lang, Dr. J, kahit pa isipin ko, no, noong pa lang eleksyon, meron ng 32 million votes itong si Vice President Sara Duterte. Diba? Napaka-solid ng botong ito. Paano mo ngayon bibigwasan? No? Paano mo ngayon tatalunin ang isang Sara Duterte kung doon pa lang sa pagka-vice presidente 32 million na. At ngayon talagang di ba parang hindi ko alam kung ano ba yung tamang salita, Dr. J, parang sumisirit pataas ang kanyang preference rating, Dr. J, no? Bilang Pangulo sa 2028. Mukhang Dr. J, kahit yata kung sino man ang gustong kumandidato, kahit na yata pumunta dito si Donald Trump at mag-take out siya as Filipino citizen, hindi pa rin siya mananalo sa popularidad ni Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino, ha? Sa mga Pilipino, siyempre, hindi naman mananalo si Vice President Sara Duterte sa Estados Unidos, no? Ayaw na naman niya doon, di ba? Pero kung ako, Dr. J, binabasa ko dahil very consistent, Dr. J, ilang buwan na, no? O maaaring may taon na, di ba? Kasi yung ibang mga numero nga, magmula pa noong 2023, di ba? December 2020, 36% na ang preference rating ni Vice President Sara Duterte. Hindi nagbabago, constant, tumataas pa, di ba? So ngayon, ako iniisip ko, mukhang wala nang pipiliin pa ang taong bayan sa 2028 kundi itong si Vice President Sara Duterte. Kaya yata gigil dito si Miss Gerbills. Di ba? Ganito yan hindi tayo political analyst. I would never claim na tayo ay political analyst. Tayo ay ordinaryong mamamayang Pilipino na nagmamasid na tayo naman ay observant. So ngayon, yung nangyari kasi na pagdala ngayon sa kay Digong sa Daheg, mas lalong nagpatibay ngayon dito kay Sara Duterte. Kasi usually tayo mga Pilipino, tayo ay kakampi ng mga inaapi. Tayo ay doon sa mga inaapi tayo, ang simpatya natin, isa yan. Ngayon, patuloy na persecution na ginagawa dito sa mga tauhan ni Digong Duterte, ito'y nagpapaigting ng suporta dito kay Sara Duterte dahil marami ang ayaw sa ginagawa ngayon, no? Nitong mga, kung hindi man alam ng presidente natin sa ngayon, itong mga tauhan niya na ginagawa, lalo na nagpa-solidify dito sa mga pro-Duterte. Ngayon, kung ako naman ang tatanungin, ang advice ko sana sa kanila, tigilan na nila yan, yung persecution laban sa mga tauhan ni Duterte. Kung mayroon naman talagang nagawa na kasalanan yan, idaan na lang nila sa tamang proseso. Para ang taong bayan, yung sumusuporta sa mga Duterte, ay hindi magagalit, no? Hindi madagdagan ng galit, hindi madagdagan ang dami nila. So ngayon, medyo relax ng kaunti at idaan na lang kung ano talaga, may ICC warrant, idaan sa prosesong tama, at kung talagang
papanigan ng ating mga korte, ang ICC, di ipadala nila si Bato sa Hague. Wala namang problema yan eh. Pero kailangan masunod ang tamang proseso. Ngayon, yun ang nagpapatibay ngayon. Yun ang nagsusolidify. Yun ang parang simento ngayon na nagpapatibay ngayon sa mga pro-Duterte na mga grupo. Na ayaw nila na inaapi ang kanilang kinakampihan na kandidato na katulad ni Sara Duterte. Tigilan nila. Kung anong proseso di dapat kang sundin. Kung ma-impeach siya, okay. Ngayon, kung hindi naman siya ma-impeach, tigilan nila yung mga kunas na yan, walang mangyayari dyan. Dadaan pa rin yan sa taong bayan. Hindi ganon kadali ang proseso ng kunas na i-railroad nila. Nako, malayong mangyari yan. At may malayo na mananalo ang constitutional change, yung charter change, dahil dadaan pa yan sa referendum, Dr. Alam mo, Dr. J, sa dulo lahat ng sinabi mo, ang aking masasabi lamang, isang paalala sa ating mga tagapakinig, sa mga ating listeners, sa ating mga followers sa Facebook, sa YouTube. Isa totoo lamang po, ang nangyayari po sa bayan natin, no, ay sa totoo lamang po, ay ang puno nito, so ang start, so ang umpisa nito, Dr. J, ay ang paglalagak ninyo ng mga kandidato na nananalo dahil sa inyong pagboto. So, dapat siguro, Dr. J, maging wise na tayo. Alam mo, sa tingin ko nag-wiser na ang Pilipino sa pagboto. Diba? Totoo naman, huwag na natin magipang-plastikan sa kung sino-sino. Totoo naman kung may bigayan pag-eleksyon. Diba? May mga envelopes. Diba? Alam mo, tingin ko doon natuto ng mga Pilipino, kinukuha na lang yung envelope tapos binoboto kung sino yung tingin nila na mas makakabuti para mamuno sa kanilang bayan o mamuno sa kanilang bansa. No, alam niyo ho, sa totoo lang, yung boto ho natin na yan ho ang nagkukumpas ng kung ano man ang nangyayari sa ating bansa. Di ba ho? Di ba? Nakita niyo naman ho kung ano nang nangyari sa atin. Isang patutak ho ang naiboto nating magnanakaw. Di ba? Hindi naman ho natin alam. Di ba? Dahil ang pupogi. Mga parang naka-gel pa, di ba? Di ba? Parang mga naka-gel pa, mga magaling pa sumayaw. Di ba? Magaling sumayaw, magaling magsingal. Di ba? Binoto natin. Di ba? Tingnan niyo ho kung ano nangyari sa atin. Di ba? Kami ho, sa totoo lang, guilty as charged ho kami. Bumoto rin ho kami ng mga tao. Akala ho namin ay makakabuti sa atin, pero nakita naman ho natin, wala ho ginawa kundi magnakaw. Kaban ng bayan. Alam niyo ho, yung laman ng kaban ng bayan, galing ho sa inyo yan. Hindi ho yan galing sa kanilang mga bulsa. Galing ho sa inyo. Kaya ho, tingin ko, ako maiiwan ko lang ho sa inyo dahil malapit-lapit na rin ho matapos sa aming programa. Yung boto niyo ho, yan ho ang magdidikta sa future at buhay ng inyong mga anak at mga apo. Tama. Correct yan. Diba? Correct. Kaya kung ako, bumoto ho tayo ng tama, doon ho tayo sa tingin natin na mas makakabuti. Diba? Doon ho ako, Dr. J, kung ako tatanungin mo, ipaboto ko si Vice President Sara Duterte sa 2028, ang basihan kung ngayon. Dahil sa totoo lang, Dr. J, ayoko ng drugs. Diba? Ayoko ng drugs, ayoko ng mura. Si Vice President Sara Duterte lang, nakikitaan ko ng stance na ayaw din niya ng droga, ayaw din niya ng korupsyon. Diba? Pero yan ay ngayon lamang, Dr. J. Hindi ko alam kung may lalabas pang mas magaling kay Vice President Sara Duterte. Pero nakikita ko ngayon, wala na sa panahon nito. Sa panahon ngayon, maaaring wala. Pero yung mga succeeding generation, pero lalabas yan na mga mahusay na rin na sincero ng mga leaders. Baka natin, katulad nila Barsaga na yan, katulad ni Leandro Libiste, kung hindi magbabago ang kanilang mga pananaw ngayon, hindi sila magbabago, posible yan. Kahit na yung si Vico Soto na mayor ng Pasig, those are the future of Philippine politics. Na kung hindi sila kakainin ng sistema,
at magiging tapat sila sa kanilang ginagawa ngayon na anti-corruption sila, yun ay magkakaroon pa rin tayo ng mga leader na maaring magdala pa sa kaunlaran sa dako pa roon ng panahon. At ngayon, ang sinasabi mo kanina, mamaanuhan ko lang, political maturity. Yun ang dapat mangyari sa atin sa Pilipinas. Na ang matured na ang ating mga electorate na talagang nag-iisip sila ngayon kung sino ang kanilang ibuboto na sa tingin nila hindi dahil sa pera kundi sa tingin nila na talagang magdadala sa kaunlaran ng bansa natin, Dr. R. Okay, wala na po tayong oras. Magpapaalam na po ako. Ito po si Dr. R. Muli po, nasa kamay ninyo ang future ng ating bayan. Bumoto po tayo ng ayon sa ating konsensya at hindi ayon sa politika. Maraming salamat po. Magsama-sama mumuli tayo sa susunod na sa Biyernes, Dr. J. Ganap na alas 2 hanggang alas 3 dito rin po sa aming programa. Maraming salamat po. At ito naman si Dr. J. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The true doctors on air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the true on air. Balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the truth on air. Balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bubuso na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at truth on